Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na matagal nang nag-aalaga at gumagabay sa kalusugan ng ating mga lolo at lola. Alam niyo po, sa aking karanasan, nakita ko kung paano binago ng isang kondisyon ang buhay ng marami ang madalas na pagbangon sa gabi para umihi. May isang nakakagulat na pangyayari nang subukan ng aking pasyente na kainin ang isang partikular na pagkain bago matulog. Ang resulta, nakatulog siya ng mahimbing at payapa hanggang umaga, matapos ang masusing pagsasaliksik at pag-aaral mula sa mga kapwa ko doktor at sa paggawa ng maliit na pagbabago, natagpuan namin ang ginhawa. Hindi ito tableta o mamahaling gamot, kundi isang simpleng pagbabago lamang sa dieta. Nagsimula siyang kumain ng isang espesyal na pagkain bago matulog. At sa loob lamang ng ilang linggo, naging mas payapa ang kanyang gabi, mas masigla ang kanyang umaga, at bumalik ang kanyang mga ngiti. Ngayong araw, nais kong ibahagi sa inyo ang sikretong ito. Ito ay isang simpleng payo na maaaring ikagulat nyo, ngunit ito ay suportado ng siyensya at totoong karanasan ng mga tao. Maging ang mga doktor ay namamangha sa bisa ng paraang ito, at naniniwala akong makapagbibigay din ito sa inyo ng ginhawa. Bago tayo magsimula, nais ko munang malaman kung saan kayo nanonood ngayon at anong oras na dyan sa inyo. I-comment nyo po sa ibaba. At kung magustuhan nyo ang video na ito, paki-like at mag-subscribe para hindi kayo mahuli sa mga mensaheng dinisenyo para gawing mas payapa ang inyong gabi. Ang mga nakatagong panganib ng madalas na pag-ihi sa gabi. Habang tayo ay nagkakaedad, isa sa mga hindi gaanong alam na pagbabago sa ating katawan ay may kinalaman sa hormone na tinatawag na vasopressin. Ang hormone na ito ang karaniwang tumutulong sa ating mga bato o kidneys na bagalan ang paggawa ng ihi sa gabi para makatulog tayo ng mahaba ng walang abala. Kapag bumaba ang antas ng vasopressin habang tumatanda, patuloy pa rin ang pagsasala ng kidneys sa parehong bilis, kaya napupuno ang pantog kahit na kailangan na ng katawan ang pahinga. Isipin nyo na lang na ang inyong katawan ay parang isang pabrika na hindi namamatay ang night mode. Patuloy ito sa paggawa, kaya napipilitan kayong tumugon. Maraming mga senior dito sa Pilipinas mula Maynila hanggang Mindanao ang tahimik na tinatanggap ito bilang normal na bahagi ng pagtanda, ngunit hindi ito dapat maging habambuhay na parusa. Ang simpleng kaalaman at mga pagbabago ay makababawas sa pasanin. Isa pang dahilan ay ang pagiging sensitibo ng pantog. Noong bata pa tayo, kayang hawakan ng pantog ang humigit kumulang 500 mililitro ng likido, halos kasinlaki ng isang malaking baso ng tubig. Ngunit sa pagtanda, ang mga ugat ay nagiging mas sensitibo. Ngayon, kahit wala pang kalahating baso ang laman, nagpapadala na ito ng signal sa utak na kailangan ng umihi. Ibig sabihin, magigising kayo kahit hindi naman talaga puno ang inyong pantog. Isang lolo mula sa Pampanga ang nagkwento na nahihiya siya noong una dahil akala niya ay may mali sa kanya. Pero nang malaman niyang dahil lang ito sa tumaas na sensibilidad, napanatag siya at nagsimulang gumawa ng hakbang para maibsan ang problema. Bumabagal din ang trabaho ng ating kidneys habang tumatanda.
Isipin nyo ang isang lumang water filter na hindi na kasing bilis magsala gaya ng dati. Ginagawa pa rin nito ang trabaho, pero mas matagal at mas hirap, lalo na sa gabi. Ang hindi pantay na ritmong ito ay nagbibigay ng trabaho sa pantog habang sinusubukan nyo magpahinga. At nariyan ang nakatagong epekto sa emosyon. Ang paulit-ulit na paggising ay humahantong sa balisang gabi, pag-aalala at mababaw na tulog. Sa paglipas ng panahon, naiipon ang pagod, humihina ang memorya at nagiging mainitin ang ulo. Ngunit heto ang katotohanan na magbibigay ng pag-asa. Hindi kayo walang laban. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga natural na pagbabagong ito at paggawa ng maliliit na pagbabago sa kinakain rutinan sa gabi at oras ng pag-inom, mababawi nyo ang payapang gabi at masiglang umaga. Ang himalang pagkain na sumusuporta sa payapang gabi. Sa loob ng maraming taon, naghanap ang mga doktor ng mga komplikadong sagot sa pag-ihi sa gabi. Ngunit minsan, ang pinakasimpleng solusyon ay nasa hapagkainan na. Ang mga cerezas cherries, lalo na ang mga maasim na uri o tart cherries, ay isang tahimik na yaman para sa mga nakatatanda na nahihirapang matulog. Kainin nyo ito ngayong gabi at mapapansin nyong mas kalmado ang inyong pantog, mas mahaba ang inyong tulog, at mas magaan ang inyong pakiramdam sa umaga. Ang mga cerezas ay hindi naman ganoon kahirap hanapin. Parte na ito ng ating mga kusina madalas sa mga fruit salad juice o nabibili ng sariwa sa mga piling pamilihan. At ngayon, kinukumpirma ng siyensya ang matagal ng bulong ng tradisyon. Ang mga cerezas ay dahan-dahang tumutulong na ibalik ang balanse sa inyong gabi. Ang dahilan ay nasa natural na kemikal nito. Ang cerezas ay isa sa kakaunting pagkain na likas na mayaman sa melatonin, ang hormone na nagsasabi sa utak na oras na para matulog. Para sa mga seniors na humihina na ang produksyon ng melatonin, ang natural na pinagkukunang ito ay nagbibigay ng suporta ng walang side effects. Nagbibigay din ang cerezas ng magnesium, ang mineral na pamparelax na nagpapakalma sa mga kalamnan sa paligid ng pantog para hindi ito magpadala ng maling signal. Bukod dito, meron din itong tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa katawan na gumawa ng serotonin at melatonin na gumagawa ng daan para sa mas malalim na pahinga. Maging ang matingkad na pulang kulay nito ay may kabuluhan. Galing ito sa anthocyanins, mga antioxidants na nagpapababa ng pamamaga at sumusuporta sa sirkulasyon. Para sa katawang nagkakaedad, ang mga sangkap na ito ay nagtutulungan parang isang magaling na team, nagpoprotekta, nagpaparelax, at gumagabay sa katawan papunta sa tulog. Sa Amerika at maging dito sa atin, marami ng seniors ang sumubok sa gawin na ito. Isipin nyo ang isang mag-asawa sa Davao na naghahapunan sa kanilang beranda habang palubog ang araw. Nagsasaluhan sila sa isang maliit na mangkok ng sariwang cerezas bilang panghimagas. Noong una, nagduda sila kung ang isang simpleng prutas ay makakagawa ng pagbabago. Ngunit sa loob ng 2 linggo, napansin nilang nabawasan ang kanilang pagbangon sa gabi at naging masigla ang kanilang umaga para maghardin o maglakad-lakad. Ang dating parang pabigat ng katandaan ay naging problemang kaya palang solusyonan sa pamamagitan ng simpleng ritual gabi-gabi. Sa ibang bansa tulad ng India at unti-unti na rin
Dito ang seresas ay iniinom bilang juice o kinakain ng tuyo. May isang lola sa Cebu ang nagbahagi na ang pag-inom ng isang maliit na baso ng tart cherry juice pagkatapos ng hapunan ay nakatulong sa kanya na makatulog hanggang madaling araw ligtas sa madilim na paglalakad papuntang banyo. Ang mga tradisyong ito, bagamat simple, ay may dalang karunungan na ngayon lang pinatutunayan ng modernong siyensya. Para gumana ang seresas sa inyo, mahalaga ang tamang oras at dami. Ang pinakamainam ay isang maliit na porsyon, mga isang tasa ng sariwang seresas, kalahating tasa ng tuyong seresas, o isang maliit na baso, mga 120 mililitro ng tart cherry juice isang oras bago matulog. Ang sobrang prutas ay maaaring makasama sa tiyan, pero ang tamang dami ay nagpapakalma sa katawan. Sabayan ito ng magaan na hapunan tulad ng inihaw na isda at gulay o kaya ay kanin na may munggo. Iwasan ang mabibigat o maasim na pagkain sa gabi na maaaring makasira sa epekto nito. Sa pagiging consistent, hindi lang ito basta lunas. Nagiging ritual ito, isang tahimik na senyales sa isip at katawan na oras na para magpahinga. Kaya mga kaibigan, alamin na ang seresas ay hindi lang basta matamis na merienda. Ito ay banayad na gamot ng kalikasan na ibinabalik ang kinuha ng edad. Hindi kayo walang laban sa mga gabing balisa. Sa bawat gabing pipiliin nyo ang seresas, pinipili nyo ang kapayapaan. Sa bawat umagang gigising kayo ng presko, pinatutunayan nyo na ang mahimbing na tulog ay hindi pa tapos para sa inyo. Abot kamay pa rin ito. Mga karaniwang pagkakamali sa gabi na nakakaabala sa tulog. Isa sa mga madalas na hindi napapansing pagkakamali ay ang pag-inom ng masyadong maraming tubig pagkalipas ng 7:00 ng gabi. Maraming nakatatanda ang naniniwala na pinoprotektahan nila ang kanilang kidneys sa pag-inom ng marami hanggang gabi. Pero ang totoo, ang sobrang likido malapit sa oras ng tulog ay nagtutulak sa pantog na magtrabaho ng husto. Isipin nyo na lang na pinupuno nyo ang timba bago matulog. Mabilis natataas ang pressure at mapipilitan kayong gumising. Isang senior sa Quezon City ang nagbahagi na noong binawasan niya ang pag-inom sa gabi at inilipat ang karamihan ng inom sa umaga, nagkaroon siya ng 3 karagdagang oras ng tuloy-tuloy na pahinga. Ang maliit na pagbabago sa oras ay nagbibigay ng malaking ginhawa. Isa pang karaniwang ugali ay ang pag-ihi ng just in case o yung umiihi kahit hindi naman naiihi talaga. Parang tama naman na itapon ang laman ng pantog bago matulog, pero kapag ginawa ito ng walang totoong naramdamang udyok, natututo ang mga ugat ng pantog ng maling mensahe. Sa paglipas ng panahon, tinuturuan nito ang katawan na makaramdam ng pagkapuno kahit kaunti lang ang laman. Isang ginang sa Laguna ang nagkwento na dati ay umiihi siya tuwing 9:00 ng gabi, may nararamdaman man siya o wala. Nang baguhin niya ito at hintayin ang totoong senyales ng katawan, naturuan niyang kumalma ang kanyang pantog at naging mas tahimik ang kanyang gabi. Ang mga inumin sa gabi ay maaari ring maging sanhi. Ang isang mainit na tasa ng tsaa, kape o gatas ay parang nakakakomportableng inumin. Pero lahat ng ito ay nagdaragdag ng likido sa maling oras. Ang caffeine sa tsaa at kape ay pampaihi.
Kahit ang gatas bagamat nakaka-relax ay nagpapabigat sa pantog kung iinumin ng masyadong malapit sa oras ng tulog. Isang mag-asawa sa Batangas ang nagbahagi na noong inilipat nila ang kanilang tsaa sa hapon, napansin agad nila ang mas kaunting pagbangon at mas magaan na umaga. Ang huling pagkakamali ay ang pagkain ng matutubig na prutas at gulay pagkalipas ng dilim. Ang pakwan pipino o kahit sabaw ay mukhang magaan at malusog, pero tahimik itong nagdaragdag ng tubig sa sistema. Para sa mga nagkakaedad na kidneys at sensitibong pantog, ang dagsa ng tubig na ito ay pwedeng sumira sa tulog. Isang lolo sa Bulacan ang nakaalala na ang kanyang meryendang pipino tuwing hating gabi ang dahilan kaya siya nagigising ng 2 beses gabi-gabi. Nang ilipat niya ang ugaling iyon sa tanghalian, naging payapa muli ang kanyang gabi. Malinaw ang mensahe. Hindi ito senyales ng kahinaan, kundi natural na senyales mula sa katawan na humihiling ng tamang tiyempo. Sa paglilipat ng pag-inom ng mas maaga, paggalang sa totoong udyok ng pag-ihi at matalinong pagpili ng pagkain sa gabi, binibigyan nyo ang inyong katawan ng pagkakataong magpahinga. At kasama ng pahinga ay ang lakas linaw ng isip at banayad na paalala na hawak nyo pa rin ang kontrol sa inyong kalusugan. Iba pang pagkain na sumusuporta sa mahimbing na tulog at nagbabawas ng pag-ihi sa gabi. Kapag iniisip natin ang pagpapakalma sa katawan, madalas na pumapasok sa isip natin ang gamot o supplements. Ngunit ang kalikasan ay tahimik na nag-aalok ng iba't ibang pagkain na makatutulong sa pantog, sumusuporta sa pagre-relax ng kalamnan at gumagabay sa atin tungo sa mas mahimbing na tulog. Ang mga pagkaing ito ay pamilyar, madaling hanapin, at kapag ginamit ng tama, nagbibigay ng pundasyon ng kapayapaan. Ang mga mani ay magandang simulan. Ang Brazil nuts ay may selenium, isang mineral na tumutulong sa thyroid at immune function na indirektang nagpapaganda ng tulog. Ang pecans o pwede ring pili nuts na mayaman sa healthy fats ay nakakapagpakalma ng pamamaga na pwedeng makairita sa pantog. Ang pine nut na minsan ay nilalagay sa salad ay may magnesium na nagpaparelax sa muscles. Ang chestnuts o kastanyas na mababa sa taba pero mataas sa fiber ay tumutulong sa tiyan para hindi ito dumagan sa pantog sa gabi. Isang lolo sa Baguio ang nagbahagi na ang kaunting dakok ng mani pagkatapos ng hapunan ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kabusugan at sa loob ng ilang linggo nabawasan ang kanyang pagpunta sa banyo. May mahalagang papel din ang mga prutas. Ang saging ay may potassium at magnesium, parehong kilala na nagpaparelax sa smooth muscles at nagkokontrol sa paghilab ng pantog. Ang papaya ay may papain, isang enzyme na tumutulong sa panunaw para maiwasan ang kabag na pwedeng makaabala sa tulog. Ang peras ay may natural na fiber na tumutulong sa pagdumi na nagbabawas ng pressure sa pantog. Ang bayabas na sagana dito sa atin ay nagbibigay ng vitamin C nang walang asim ng citrus, kaya ito ay banayad sa tiyan. Sa Cavite, isang lola ang nagsimulang kumain ng saging tuwing gabi na may kaunting peanut butter at naging mas kalmado ang kanyang gabi at mas maliwanag ang kanyang umaga. Ang mga gulay na mayaman sa magnesium at collagen supporting compounds
ay mahalaga rin. Ang spinach, kangkong at kalabasa ay may dalang magnesium na parang natural na muscle relaxer. Tumutulong ang mga ito na panatilihing kalmado ang pantog at bawasan ang signal sa utak. Ang mga gulay tulad ng bell peppers at carrots ay nagbibigay ng vitamin C at antioxidants na nagpoprotekta sa lining ng pantog para manatili itong matibay. Sa Bicol, ang mga nakatatanda ay madalas kumain ng gulay na may gata o simpleng ginisa sa gabi. Isang tradisyon na matagal nang sumusuporta sa panunaw at pahinga. Ang mga simpleng gulay na ito, kapag niluto ng maayos at inihain ng mainit, ay nagbibigay ng ginhawa na higit pa sa nutrisyon. Panghuli, ang dairy o gatas ay pwedeng maging source ng ginhawa sa gabi kung pipiliin ng tama. Ang ricotta cheese ay mayaman sa protein. Ang Greek yogurt ay may probiotics para sa tiyan at calcium para sa muscle relaxation. Kapag kinain ng kaunti, pareho itong nakakapigil sa gutom na minsan ay gumigising sa atin sa gabi. Isang retiradong guro sa Tagaytay ang nagbahagi na kumakain siya ng kalahating tasa ng yogurt na may pulot o honey pagkatapos ng hapunan at napansin niyang nabawasan ang kanyang paggising kasabay ng mas kalmadong tiyan. Dito sa atin minsan ay kumakain ang mga lolo at lola ng kaunting kakanin o gatas pagkatapos kumain at nakakagaan ito ng pakiramdam. Ang leksyon ay simple pero makapangyarihan. Sa pagpili ng mga pagkaing ito, mani, prutas, gulay at dairy, binibigyan nyo ang inyong katawan ng natural na gamit para pakalmahin ang pantog at protektahan ang inyong tulog. Praktikal na tips para sa pang-araw-araw na gawain. Isa sa pinaka-epektibong paraan para mabawasan ang pag-ihi sa gabi ay nagsisimula sa paraan ng pag-inom nyo ng tubig sa umaga. Dahil bumabagal ang kidneys at nagiging sensitibo ang pantog pagtanda, napakahalaga ng tiyempo. Sa pamamagitan ng pag-inom ng sapat sa simula ng araw, nakukuha ng katawan ang kailangan nito nang hindi nabibigla ang pantog sa gabi. Subukang uminom ng 1 basong tubig pagkagising. Pagkatapos ay ituloy ang paunti-unting pag-inom sa buong umaga at maagang hapon. Isang senior sa Bacolod ang nagbahagi na nang ilipat niya ang karamihan ng kanyang iniinom bago mag 3:00 ng hapon. Nakatulog siya ng 5 oras ng diretso, isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Dapat ding bigyang pansin ang hapunan. Ang mabigat na kainan sa gabi ay nagbibigay ng pressure sa tiyan at nagdudulot ng sobrang likido. Ang maalat na pagkain tulad ng tuyo, daing o chichirya ay nakakauhaw at nagtutulak sa inyong uminom pa bago matulog. Ang mga sabaw, bagamat masarap, ay dagdag na likido na tahimik na gumagambala sa pantog. Ang mas magaan na hapunan na tapos na bago mag 7:00 ay nagbibigay sa katawan ng oras para magtunaw bago matulog. Sa Pasig, tinulungan ng isang pamilya ang kanilang lolo na agahan ang hapunan at bawasan ang sabaw sa gabi. Sa loob ng 2 linggo, nagising na lang siya ng 1 beses imbes na 3. Ang mga ritual bago matulog ay may malaking impluwensya rin. Ang mabagal na paglalakad sa paligid, pagpatay ng TV 1 oras bago matulog o pakikinig sa mahinahong musika ay naghuhudyat sa katawan na magpahinga. May mga seniors na nagbabasa ng libro
habang ang iba ay nag-eehersisyo sa paghinga. Isang lola sa Tagaytay ang nagkwento na ang 5 minutong tahimik na paghinga sa may bintana kasunod ang maikling masahe sa paa gamit ang mainit na langis ay nagpabago sa kanyang gabi. Maliit na bagay lang ito. Pero pinaaalalahanan tayo na ang pahinga ay hindi pinipilit. Ito ay inaimbita. Sa Amerika, isang matandang mag-asawa na ngayon ay nakatira na sa Iloilo ang nakatuklas kung paano binago ng maliit na bagay ang kanilang gabi. Ilang taon nilang tinanggap ang paggising ng 3 hanggang 4 na beses bilang parte ng pagtanda. Pero ang pagod sa umaga at takot na madulas ay hindi biro. Sa payo ng doktor, nilimitahan nila ang inom sa gabi at kumain ng seresas pagkatapos ng hapunan. Sa loob ng 2 linggo, napansin ng lolo na gumigising na lang siya ng 1 beses, minsan ay wala pa. Naging mas magaan din ang pakiramdam ng lola. Isang biyudong lolo naman mula sa Nueva Ecija ang may pasan na problema ng putol-putol na tulog sa loob ng 1 dekada. Kumakain siya ng late at umiinom ng tsaa bago matulog. Dahil sa payo ng kanyang apo na nag-aaral ng nutrisyon sa Maynila, inagahan niya ang hapunan, binawasan ang tsaa at kumain ng kapirasong papaya bago matulog. Pagkalipas ng 2 linggo, nakatulog siya ng halos 6 na oras ng dire-diretso. Inilarawan niya ito bilang pagbabalik ng kanyang dignidad. Wala nang takot sa paglalakad sa madilim na pasilyo. Ang mga kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang madalas na pag-ihi sa gabi ay hindi permanenteng kapalaran. Sa kaalaman, pasensya, at maliliit na hakbang, matututo ulit ang katawan ng tahimik na ritmo nito. Para sa maraming nakatatanda, ang stress ng pagbangon sa gabi ay higit pa sa pisikal na hirap. Nandyan ang tahimik na kaba sa paglalakad sa dilim, takot na madulas, at inis sa putol na tulog. May iba na nahihiya na parang trinaydor sila ng sarili nilang katawan. Isang retiradong magsasaka sa Tarlac ang nagsabing tinago niya ang problema dahil ayaw niyang isipin ng mga anak niya na mahina siya. Ang pamilya ay may malaking papel para pag-aanin ito. Kapag ang mga anak at apo ay tumugon ng may pasensya at hindi panghuhusga, lumuluwag ang pakiramdam. Ang simpleng pagpapaalala kay lolo na uminom ng tubig sa umaga ay malaking tulong. Sa Makati, sinasamahan ng apo ang kanyang lolo sa paglalakad tuwing hapon, kaya naging bonding time na ito imbes na gawaing bahay lang. Sa Rizal, tinuruan ng anak ang kanyang ina ng breathing exercises. Ang mga maliliit na bagay na ito ay nagsasabing hindi sila nag-iisa at mas matimbang ang pagmamahal kaysa hiya. Huwag ding kalimutan ang komunidad, ang pagsali sa mga grupo ng seniors o pakikipag-usap sa kapwa nakatatanda ay nakakabawas ng pakiramdam na nag-iisa ka. Isang lola sa Mandaluyong ang nagsabing ang pagsali sa online group ng mga seniors ay nakatulong sa kanya dahil nalaman niyang hindi lang siya ang nakakaranas nito. Ang pagtanda ay hindi pagsuko ng kontrol sa inyong kalusugan. Maraming seniors ang naniniwala na ang madalas na pagpunta sa banyo at pagod na umaga ay hindi na maiiwasan. Pero ang totoo, ang katawan, kahit may edad na, ay tumutugon pa rin sa pag-aalaga. Tulad ng hardin na namumulaklak kapag nadiligan at naalagaan ang inyong kalusugan, ay uusbong
kapag binigyan ng tamang gawi. Isang lolo sa Cebu ang umamin na akala niya ang pagtanda ay puro paghina na lang. Pero matapos ang simpleng mga pagbabago, natuklasan niyang kaya pang makisama ng katawan niya. Ang pagiging consistent ang tulay sa pagbabago. Ang isang gabi ng tamang desisyon ay pwedeng magbigay ng panandaliang ginhawa, pero ang totoong pagbabago ay nasa paulit-ulit na paggawa. Sa simula parang mabagal ang asenso, pero sa paglipas ng linggo at buwan, naiipon ang benepisyo. Isang lola sa Zamboanga ang nagkwento na pagkalipas ng 6 na buwan ng tamang gawi, natutulog na siya ng mahimbing gabi-gabi. At panghuli, isang banayad na tawag ng pag-asa. Ang payapang tulog ay hindi malayong pangarap o regalo lang para sa mga bata. Abot kamay pa rin ito, naghihintay sa mga desisyong gagawin nyo ngayon, bukas, at sa mga susunod na gabi. Mahalagang aral. Ang ating katawan ay kamangha-mangha. Kahit tayo ay nagkakaedad, may kakayahan pa rin itong magpagaling at sumunod sa magandang ritmo kung bibigyan natin ng tamang atensyon at pagmamahal. Huwag mawalan ng pag-asa. Ang ginhawa ay nasa maliliit na desisyong ginagawa natin araw-araw. Bago tayo magtapos, nais ko pong marinig mula sa inyo. Saan po kayo nanonood ngayon? At anong bahagi ng mensahe natin ngayon ang tumatak sa inyo? Ibahagi po ang inyong kwento sa comments sa ibaba. Kung may napulot kayong kahit isang tulong na ideya, pakipindot ang like, mag-subscribe sa channel na ito at i-share ang video sa inyong kaibigan, kapitbahay o mahal sa buhay na nahihirapan sa gabi. Sa pagpapasa ng kaalamang ito, maaaring mabigyan nyo sila ng regalong mahimbing na tulog at masiglang umaga. Maraming salamat po at hanggang sa muli.